Naisip niyo na rin ba kung ang wishing star ay isang abang star? Don't worry mga kaaha, cause we got you! Dahil ngayong umaga, hindi lang natin aalamin ang sagot sa ating nagbabagang tanong. Magbibigyan rin kami ng listahan ng coolest things tungkol sa stars na baka ngayon nyo palang malalaman. Ang mga bituin ay mga nagliliwanag na balls of gas na makikitang tila nagniningning sa kalangitan. Pero, Star Trivia number 1. Stars don't twinkle. una sa ating listahan ay may kinalaman sa pamilyar na nursery rhyme. Alam niyo bang hindi naman pala talaga nagtitwinkle ang mga bituin sa langit? What? Ang twinkling effect ng star ay tinatawag na stellar scintillation na resulta ng atmosphere ng Earth. So parang pag nakita ka ng lampara sa malayo, kahit malaking ilaw sa malayo, tapos pag dinaanan mo yung daliri mo ng ganyan, dinaanan mo siya ng daliri mo, makita mo siyang kukutitap siya, kahit di naman talaga kumukutitap yung lampara. So ganun din yung sa ating atmosphere. Yung mga dust na nasa atmosphere natin, tapos yung mga turbulence na tinatawag o paggalaw, pag-swirl sa ating atmosphere, yung nangyari, kumukutitap yung mga bituin. Pag nasa outer space ka, Star Trivia number 2. Our sun is a dwarf star. Yes mga kaaha, in case you don't know, ang ating haring araw ay isang star. At nabibilang daw ito sa classification na dwarf star. yung classification system kasi natin ngayon, ginawa siya ng mga scientists. Nung nag-aaral sila ng mga stars nung early 20th century, nakita nila na yung ibang mga bituin sobrang laki kumpara sa sun. So tinawag nila itong mga giant stars. Tapos lahat ng stars na hindi giant, dwarf na. Compared sa mga giant o supergiant stars, relatively small daw talaga ang sun. Ang ibang stars, pwede raw maging hundreds or 1,000 times bigger kumpara dito. But Star Trivia number 3. Every star you see in the night sky is bigger and brighter than the sun. Alam niyo ba ang lahat ng stars na makikita sa kalangitan ay mas malaki at mas makinang pa sa araw? Ang primary reason dito ay ang distance nito. Sa layong 93 million miles o 150 million kilometers sa Earth, ang sun na nga ang pinakamalapit na star mula sa atin. Kaya naman mukhang malaki ito sa atin. So yung mga stars malalayo talaga. Sobrang layo nila na hindi natin ginagamit yung kilometers or miles para malaman yung layo nila. Minsan ginagamit natin ang unit na light year. So ang light year, yun yung layo na tinatakbo ng ilaw in 1 year. So yung mga stars, minsan umaabot sila ng hundreds of light years away or even thousands of light years away. So ganun kalayo yung mga stars. Kadalasan, ang stars na nakikita natin sa kalangitan ay yung maliliwanag at malalaki na kayang magpaabot ng kanilang starlight sa Earth kahit na sobrang layo pa nila. But Star Trivia number 4. A red star is cold. A blue star is hot. Alam niyo ba ang kulay ng stars sa kalangitan ay isang clue kung anong temperature nito? May 5 kulay ang stars: blue, white, yellow, orange at red. Yung pinakamalamig na stars ay yung mga reddish stars. Yung pinakamainit na stars ay yung mga bluish na stars. Ang blue star ay naglalabas ng ilaw na may shorter wavelengths, habang ang red star naman ay naglalabas ng ilaw na may mas mahahabang wavelengths. Sinusukat sa Kelvin na may symbol na K ang standard international unit ng thermodynamic temperature, ang temperatura ng mga star. But Star Trivia number 5. You cannot see millions of stars. Hindi tayo makakita ng million stars sa kalangitan tulad ng sinasabi sa mga pelikula o kanta. On a good night, ang isang tao na may very good eyesight ay pwede makakita lang ng 2,000 to 2,500 stars at once. But Star Trivia number 6. Wishing stars are actually not stars. And now, ang sagot sa tanong natin kanina, ang tinatawag na wishing star o shooting star ay hindi mga bituin, kundi mga meteor o small rocks o particles mula sa space na pumapasok sa Earth's atmosphere. Pag nahulog sila sa Earth, kumakaskas sila sa atmosphere ng Earth. Pag kinaskas mo yung kamay mo, iinit, diba? Dahil sa friction. So sila,
Grabe yung pagkaskas nila sa atmosphere. Sobrang umiinit sila. At sa pag-init nila, yun yung lumiliwanag sila. Nakita natin sila nag-glow for a short while. At yun sabi na, uy, may shooting star. Pero sa totoo yun, bato lang sila sa langit na nakukulong. Ang meteors, pwedeng makita anytime of the year. Pero mas madalas daw itong maging visible tuwing may meteor showers na nangyayari kapag dumadaan ng Earth sa debris na naiiwan ng mga comet o asteroid. Amazing talagang pagmasdan ng stars sa kalangitan. At sa patuloy natin pag-aaral sa mga ito, pwedeng mas marami pa tayong madiscover na mga sagot sa ating mga tanong kung paano nagsimula ang sanlibutan. Aha!